puntahan ko naman po yung kampo naman ng prosekusyon at ng depensa. So dahil po sa ruling na to, ibig bang sabihin, hindi na pwedeng ma-interview o makausap yung sino mang bahagi ng kanilang mga defense at yung prosecutors? Hindi naman po, hindi ibig sabihin nito ay may gag rule sila. Hindi rin ibig Mm. sabihin na hindi sila pwede magpa-interview. Pwede po sila magpa-interview, pero ang kailangan lamang po nilang tatandaan at kahit alam po natin ginagawa lang naman ng media yung kanyang tungkulin, pero kailangan sila na yung magkaroon ng self-regulation yung ating mga senator judge, pati yung mga counsels of both parties, pati yung respondent. Pag in-interview sila, pwede lamang po nilang ikwento sa taong bayan yung fair and true report. Hindi po fair and true comment, ha? Magkaiba po yun. Mm. Fair and true report, meaning sasabihin niya lamang po, ito pong witness namin, ito po yung isinalang namin, at ito po yung kanyang sinabi kanina. At babasahin niya ng without any comment or any additional synthesis or analysis of whatever that evidence is. Kasi kapag nag-analyze na po siya, kunwari sinabi ng testigo namin kanina ganito. Ang ibig pong sabihin noon, talagang ganito-ganito itong ebidensya na to. Talagang nagsisinungaling yung ganyan. Yun, bawal na po yun. Dahil yun po ay assessment of the evidence already. And under Badoy versus Magdoza Malagar, kasama na po yun, katulad ng pagdi-discuss, attack, defend credibility of witness, pati motibo ng mga witnesses, kapag inassess na yung character po ng respondent o ng mga senator judge, kapag in-evaluate na nila yung soundness ng alibi, complaint, or defense, at in-evaluate nila yung admissibility, relevance, weight, or sufficiency of the evidence. Sinabi nila, napatunayan na nung ebidensya na yan itong ganito, kaya dapat ganito na dapat yan. Kapag meron silang mga comment na guilty na yan or innocented kasi siya kaya ganito yung mga ebidensya ganyan. Yun, assessment na po ng evidence na yun. Oo. Kaya importante na mag-appoint din sila ng spokesperson. Kasi kami sa media, makulit kami eh. Baka matanong namin, baka matanong namin yung hindi pwedeng masagot. Ano po? Pero ang penalty sa kanila kapag nag-violate sila diyan sa Rule 18, first warning, and then yung mga sumunod kapag ka nagkaroon ng violation, 30,000 pesos. Tama po. 30,000 pesos at saka po possible referral po sa Supreme Court kapag ikaw po ay paulit-ulit na nag-violate. So pwede kang ma-disciplinary sanction ng Supreme Court at matanggalan ng lisensya o masuspend po. At saka meron pa pong pwede ka rin pagbawalan ng presiding officer na makapagsalita on the floor. Ano po yung paulit-ulit? Third offense? Opo. Okay. Actually, kahit second offense, pwede na pong i-refer ng presiding officer yon. Pero alam niyo naman po si presiding officer, no? Medyo liberal naman po siya sa ganyan. Medyo binibigyan niya ng wide leeway naman po yung mga parties, pati mga senator judges. Kaya hindi naman kagad-kagad po yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.